Nakakapagod ang magmahal. Kung di ka siguradong mahal ka din niya. Pero kung alam mong mahal ka, kahit pagod ka, laban lang. Kasi alam mong may patutunguhan. At alam mong magiging masaya ka sa pinangarap mong walang hangganan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Alam ko na mayaman si Buknoy. Pero di ko naman inasahan na ganito siya kayaman. Kasi nung makarating ako sa bahay nila, grabe, sa hacienda pala siya nakatira. Tapos, may malaking mansyon. Medyo luma na pero halatang mayaman ang nakatira. At sa labas, grabe, napakadaming mamahaling sasakyan. At eto, pagpasok sa loob ng bahay, sobrang linis. Nakakahiyang tumapak sa sahig. Kasi pwede ka na talagang manalamin sa sobrang kintab. Tapos, napakadaming tanim na rosas na kulay pula. Siguro, mahilig sila sa rosas. Kaya eto, isinama ko ni Buknoy sa isang silid. At dito daw ako matulog. Man, ayusin mo muna yung mga gamit mo dito. Tapos, bumaba ka para makakain na tayo. Papakilala kita sa kanila. Sige, Buknoy. Wiga ako naman. Tapos ito, lumabas na siya ng silid. Pagkalipas ng ilang saglit, bumukas yung pintuan. Tapos, nakita ko na sumilip si Buknoy. Pero ang weird, kasi nakasilip lang siya. Bakit ka nakasilip dyan, Buknoy? Para kang sira. May sasabihin ka ba? Wika ako. Tapos ito, pumasok na siya, taba. Iba na yung suot ni Buknoy. Tapos parang nanibago ako sa kanya. Kasi naman, lumapit siya tapos naupo siya sa kama. Tapos, nakatingin lang siya sa akin. Buknoy, okay ka lang ba? Akala ko ba aantayin mo na lang ako sa baba? At eto, nakangiti lang si Buknoy. Weird. Nakakainis yung mga ngiti niya. Na di ko maunawaan kung bakit. Anong nangyayari sa'yo, Buknoy? Okay ka lang ba? At ito, di siya nagsasalita. Tapos, pinagmamasdan niya lang yung mga gamit ko na inaayos ko. Ay, naku. Habang nawiwirduhan ako kay Buknoy, bumukas ulit yung pintuan. Tapos, may sumilip ulit. At sa pagkakataong to, medyo natakot ako. Kasi naman, nakita ko si Buknoy sa may pintuan. Ewan ko ba kung namamalikmata lang ako o gutom na ako kaya dalawang Buknoy yung nakikita ko. Pero, gagi. Bakit dalawa si Buknoy? Ano nangyari? Kaya ito, sobrang naguguluhan ako. Baka nahihilo lang ako tapos kung ano-anong imahinasyon yung nakikita ko. Kaya ito, pinikit ko yung saglit yung mga mata ko. At pagmulat ko, gagi. Dalawa na silang nakaupo sa kama. Man, okay ka lang? Uy ka ng isang Buknoy. Gagi, bakit dalawa ka, Buknoy?
naduduling na ba ako kaya dalawa nang nakikita ko? Man, hindi ka naduduling. Si Bruno to, kakambal ko. Kakambal? Kailan pa, Buknoy? Bakit di mo nabanggit na may kakambal ka? Grabe. Masisiraan ako ng bait. Akala ko kung ano nang nangyayari. At eto, tumawa silang dalawa. Gagi. Pareho silang tumawa at ngumiti. At halos walang pagkakaiba sa itsura nila. Yung suot lang nilang magkaiba. Buknoy, jowa mo ba tong si Eman? Mas pogi pala to sa personal, akala ko. Edited lang yung mga picture niya. Bruno, umayos ka. Best friend ko yan. Tsaka tara na nga sa baba, Eman. Nagugutom na ako. Tayong tatlo na lang yung hinihintay. Kaya ito. Pababa na kami sa kusina. At pagbaba namin, hala, bakit ang daming kambal dito? May nakita na naman akong kambal. Grabe. Anong meron sa bahay na to? Bakit ang daming kambal? Kaya ito, habang kumakain, nagugulat ako kasi naman. Tinatanong nila kung jowa ako ni Buknoy. Grabe. Siyempre, sinabi kong hindi. BFF lang talaga kami. Kaya ito, matapos makakain, pumasyal kami sa napakalawak na hasyenda. Nagpunta kami sa tubuhan at sasagingan. Tapos, pinasubukan ni Buknoy sa akin ang magtabas ng tubo. Grabe ang saya. Pero ang sakit sa balikat. Akala ko tuloy bakasyon yung magaganap. Papahirapan pala ako. Kaya ito, pagsapit ng gabi, nakakatulog ako agad. Sobrang pagod kasi. At sana bukas hindi na ako pahirapan ni Buknoy. Ay, nako talaga. Bruno, kamusta ka naman dito? Okay naman. Ikaw ba? Kamusta ka sa Maynila? Okay ka na ba? Oo naman. Okay na ako. Okay na ako, Bruno. Buti naman na to okay ka na, Buknoy. Pero alam mo, bagay kayo ni Eman. Bakit hindi na lang siya yung jowain mo? Bruno, best friend ko si Eman. At saka, para na kaming magkapatid. Okay. Sabi mo Pero Buknoy, buti naman talaga at nakamove on ka na. Alam mo, nagpunta siya dito. Naghintay ng matagal. Naawa na nga ako Parang gusto ko nang sabihin kung nasan ka. Kaya lang, sabi ni Papa, huwag muna. Pero, naawa talaga ako kay Iboy. Tsaka Buknoy, yung mga rosas na pula. Yan pala yung nasa paso na rosas na regalo niya daw sa'yo. Sayang naman kung itatapon ko. Kaya, ayun. Itinanim ko hanggang sa dumami na. Gagi. Kaya pala pamilyar yung mga rosas na nakatanim dito, Bruno. Sorry na, Buknoy. Alam mo naman na mahilig ako sa mga halaman. Nakakaawa naman yung mga rosas sa paso kung itatapon ko. Kaya, tinanim ko sa buong paligid. Okay lang, Bruno. Nakamubo na naman ako Alam mo,
malaki ang nawala kay Iboy nung iniwan ka niya. Bukod sa pogi, Dax pa. Wika ni Bruno. Gagi ka talaga, Bruno. Huwag mo nang ipaalala yung nakaraan. Buknoy, yung bike mo pala, tinago ko. Baka kasi masira eh. Tsaka yung talyer mo, madami naghahanap sa'yo. Kasi ikaw daw yung magaling na mekaniko dito. Madaming gustong magpaayos ng sasakyan. Kaya lang, wala ka. Sayang. Bruno, namiss mo ba ako? At eto, niyakap ako bigla ni Bruno. Kasi kung di nyo natatanong, sobrang close talaga kami. As in, sanggang dikit. Naalala ko tuloy ng mga bata pa kami. Taga-bit-bit mo ng lumang gulong si Bruno. Ay nako.